At inaasahan sa susunod na linggo ay papalo ito sa 20 piso kada litro ang dagdag sa presyo ng diesel, habang halos 10 piso naman na ang inaasahang dagdag presyo sa gasolina. Posibleng hindi titigil at lalo pang tataas ang presyo ng langis sa susunod pang mga linggo dahil tila wala pang senyales na matatapos na ang giyera sa Iran. Wala mang direktang epekto ang Iran war sa ating bansa. Nasasaktan naman tayo sa pagtaas sa presyo ng langis na hindi lamang ang mga motorista ang apektado, kundi maging ang maraming mamamayan dahil sa domino effect nito sa mga pangunahing bilihin. Umaasa lamang tayo na wala na namang magsasamantala sa sitwasyon tulad ng hoarding ng langis. Panahon ito para sa ating lahat at para sa ating pamahalaan. Anuman ang kanilang kinaaanibang politika, na isang tabi muna ang mga pansariling agenda para sa mas maayos na pagtugon sa pinakahuling hamon. Ito ang ating news analysis. Ako ang inyong lingkod, Bombo Eliseo Collado. This is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! 32 minutes past the hour. Look back on Apollo 11. I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Mula noon hanggang ngayon, Miss Universe 2015 is Philippines. Sa loob ng 50 taon, laging una, anuman ang bago at trending na balita. Na nagsasaliksik, makapaghatid lang ng impormasyon mabilis, malaman at siksik. Hapitin ay kalinga at malasakit. Meron pa mga papromo at entertainment. Yan ang Bombo Radio Philippines. #1, nasaan ka man. Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Radyo Vigan. Bombo Radio Baguio, Bombo Radyo Lawan. Bombo Radio La Union, Bombo Radyo Dagupan. Bombo Radio Kawayan, Bombo Radyo Naga. Radio Iloilo, Bombo Radyo Bacolod. Bombo Radio Rojas, Bombo Radyo Kalibo. Bombo Radio Davao, Bombo Radyo Coronadal. Bombo Radio Butuan, Bombo Radyo Jensen. at Bombo Radio Cagayan de Oro. Mahirap o mayaman, mapabata hanggang matanda, patuloy ang tiwala at suporta. Maraming salamat mga kabombo. Mula sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. #1! Number 1! Basta Radio Bombo! Nay, nakaturog mo gayam nila kay. 18:30. Ibadak kon to pa'y tatanggad mo, nakadata! Di kagungad abakad. Tag ikan kay tinumero a pangabakam. Ay na, ilunlunod kun ti huwiteng paran. Nay, kinagurigur ka no di ka makataya iti huweteng. Ide, hangam ita, agmulagat tayo aminan. Iti huwiteng, agbisin kan mailuod dagiti agtaytaya, idinto ta agmilyonaryo, dagiti financier kan protector na. Hustaw ta kunambakay. Ti huweteng ti pagtataodan ti kuniber ken korupsyon amang simot iti pagbagasan ti pagilyan. Daytoy pa'y tinadara sa pagkwartaan dagiti antukab apan nakabagiti bukatot a politikaw ken alimatik ng opisyal ti gobyernaw. Isungal titinulong tayo kumamang idap iti huweteng. Ang titinulong tayo. Ay, kapag na imbundaris mo dagiti kasirula kan kardiro ngay. Kinunay huweteng ko tigatan ko kumaitibaga sa sangakilaw. Ah, Anya pa nga iti ipisok ko iti kardiraw. Kayo'y nabasagan, madaling remedyohan. Pagkatapos digitan, Parang bago na naman.
Pioneer Epoxy, pandikit ng kristal, kahoy at bakal, pang-repair ng radiator, tambucho refrigerator, martilyo, kutsilyo, pipo, raro, gero, aparador, pampatibay ng bangka, isame at iba pa. Pioneer Epoxy, paborito ng bayan. Pioneer Epoxy, ang tatak ng matibay. Pioneer celebrates 65 years of doing it right. Anuman ang pangyayari, Ngayon ay wala pang hold departure order o kahit lookout bulletin man lang. anuman ang kaganapan, Sa airprogram assault tangkar, laban sa mga miyembro ng band sa Islam. Bombo Radyo ang boses ng sambayanan. Magandang umaga, Pilipinas. Sa namang oras sa buong Sinusuri ang bawat issue at ang katotohanan. Upang lumabas kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Kaya naman, number one, kahit sa ang sulok ng Pilipinas, Luzon, Mindanao, at Visayas. Bombo Radyo ang numero uno sa isip at puso ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa patuloy at walang sawa ninyong pakikinig, pagtitiwala at pagsuporta. Asahan nyo ang mas magagandang programa at mas makabuluhang mga balita at impormasyon sa inyong numero unong istasyon. Ito ang Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Philippines. Bas! Radyo Bombo! Nandito na, Pabuena Mano ngayong 2026. Buena Mano Salvo Year 20 ng Bombo Radyo at Star FM. Napakadaling manalo. Isulat sa labas ng puting envelope ang inyong pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na ilalakip nyo sa loob ng envelope. Bas ng envelope, ilagay ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes. Araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes, dalawa ang mananalo ng 1,000 pesos cash plus gift pack at isa ang mananalo ng special prize na Bombo 60th Anniversary Exclusive Edition na AM/FM Transistor Radio plus 500 pesos cash. Sabado naman, bibisita kami sa isang barangay na kung saan 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos cash. 1 million pesos in cash at marami pang naglalakihang mga papremyo ang maaaring mapapasa inyo pagdating ng Grand Draw sa May 9, 2026. Buena Mano Salvo Year 20 ng Bombo Radyo at Star FM. 8 billion pesos worth of prizes ipamimigay nationwide. O, sali na! For DOH FDA CFRR permit number 0240, series of 2026. This is Bombo Radyo Philippines. Number one, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radyo. Now with 32 fully digitalized stations. Stay connected anytime, anywhere. Bas! Radyo Bombo! Oras natin mga kabombo ay 26 minutes, no? Bago mag-alas sa 7 ng umaga, tuloy-tuloy pa rin ho tayo, no? Dito sa ating programa, ikalawang bahagi nating programa, ang Bombo Reports Morning Edition. Ngayon ay araw ng Sabado, ikapito sa buwan po ng Marso 2026. At sa iba pang mga balita natin pag-usapan sa ating mga balitang pambansa pa rin, mga kabombo, no? Pero bago po yan, nais ko lang din i-congratulate lahat ng mga nurses na nakapasa dito kasi katapos lamang na nurse yung licensure examination. Mga kabombo, kung talagang nakaka-proud naman po yung mga taga-Cagayano dahil dito sa tapos na exam ay top 1 at top 4 ay galing ho dito sa lungsod ng Tuguegarao at galing ho dyan po sa St. Paul University, mga kabombo. Kaya talagang namamayagpag, no, ang Cagayan sa lahat ng larangan, no?
mga kabombo ng examination dahil hindi po sila nagpapahuli, no? Mga kabombo. So congratulations po sa lahat ng mga nakapasa, no? Ng mga bagong nurse ho natin dito sa Pilipinas. At kung meron man mga hindi pinalad, no, ay talagang sabi nga nila, no, hindi ito siguro oras, no, para po sa atin. Pero syempre, no, ay congratulations pa rin ho sa inyong lahat sa syempre hindi rin madali, 'di ba? Yung pag-review, pag-prepare, nakapasa ka man kung hindi, pero yung effort na ibinigay ho po ninyo ay talagang kahanga-hanga. At kaugnayan nga nito, no, mga kabombo, sa pagkakataong ito, tayo po ay mapala dahil makausap po natin ngayon ang top 4 sa Philippine Nurse Licensure Examination na si Sir Harvey Earl Turingan Kalimag, mga kabombo. No? Maraming salamat talaga at mapalad tayo na pinaunlakan po tayo, no, para makapanayam at malaman mula sa kanya kung ano naman po ang kanyang nararamdaman, ano ang kanyang paghahanda upang makapasok, hindi lang makapasa, pero makapasok din ho sa mga top notchers. Anyway, nasa ating linya si Sir Harvey. Good morning, good morning. And welcome po dito sa Bombo Radio Tuigaraw. Live po tayo. Si Bombo Ruby po ito. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po, mga kabombo. Alright. Anyway, Sir Harvey, thank you so much, no, sa pagkakataong ito na kami po ay makibalita, malaman din po. At syempre, unang-una po, ano po yung nararamdaman po ninyo ngayon, especially nung malaman po ninyo na hindi lang po kayo nakapasa, pero top 4 po kayo, sir. Una sa lahat, maraming salamat po sa imbitasyon. Ngayon po, 2 hours lang po yung tulog ko. Lumabas po yung result around 7 p.m. po na least expected po namin na actually po in-expect po namin mga madaling araw po. And usually mga March 19 po ang ina-expect po namin na release of results for PNLE. At nararamdaman ko lang po ngayon, hindi pa po nagsisink in sa akin. Isa po ako sa mga top notchers. Kung tatanungin po ako, kung nag-expect po ba ako na mag-top po, pinagdadasal ko lang po na mag-top po ako. Nung release po ng result, actually po, nagre-rosary po kami, tapos may bigla pong nag-chat na nakapasa po ako at top notchers. Hanggang ngayon po hindi po ako makapaniwala at sobrang saya ko po. Inaali ko po ito sa kay God, sa mga family ko po, sa lahat po ng sumusuporta at nagdadasal po sa amin po. Anyway, congratulations po pala, no, Sir Harvey. Talaga namang isang tagumpay, hindi lang ordinaryong tagumpay po ito, Sir Harvey. Pero taga saan po pala kayo? Taga Cataggaman Viejo po ako, ma'am, from Tuguegarao City po. Alright. Sir, no, ano po ba yung unang pumasok sa isipan po ninyo nung makita mo yung resulta ng board exam? Especially na hindi ka lang nakapasa po. Actually, ma'am, during review po, no, kasi po, for the information of everyone, nag-iba po yung schedule po nung exam po namin. Supposed to be usually May cycle po ang PNLE. So usually May po at saka September. At na-move po siya into February. Super short lang po yung preparation namin. And seeing my name on the top notchers po, hindi po talaga ako makapaniwala. Pinagdadasal ko lang po siya na makapasok lang po yung pangalan ko sa roster of passers. Pero dininig po ni Lord, more than that po, in-include niya po ako sa list of top notchers po. Sir Harvey, paano mo naman po pinaghandaan ang nurse licensure examination? Meron ko ba bang mga special study routine o mga strategy? Meron ka po bang isinakripisyo para lang maghanda? Lalong-lalo na, sabi mo na very short time lang po ang iyong pagre-review po, Sir Harvey. Siguro po yung preparation ko from the time of the announcement na February po, I make it sure na I allot po hours of study. Especially po, nag-release pa sila noong November. So, yung time for holidays,
sinacrifice ko po yun, nag-aral po ako. Um, for special habits po, I can say na I learned from the top notchers na learn to rest po. Super cliche po niya, pero learn to listen to your body kasi po nag-start po kami mag-aral from 8 a.m. to 5 p.m. Minsan po nag-extend po kami, umabot po kami ng 7 p.m. Ang matitip ko lang po is learn to rest, learn to manage your time, and then especially know yourselves po, know your weaknesses and your strength. In those times po, those matters talaga po kasi po maiintindihan mo po kung saan ka po talaga magfo-focus, especially with the short preparation. You will analyze po kung saan ka okay so that hindi ka masyado muna magfo-focus dun po. And then, kung sa weaknesses mo naman po, dun ka po muna magfo-focus. And then, learn to rest. Kasi po sabi nila, yung mga naaral po namin during the whole day, through rest po, dun po siya nagpa-process sa brain namin po. And I can say po na meron po akong 6 to 7 hours of sleep po. Never po ako nagpuyat during my review session po. Sir Harvey, you mentioned na move from September to February. Bakit pala na-move? Oo. I don't know po yung exact reason ko bakit na-move po siya, but there are some factors po kung bakit po na-move. First, feel ko po ang foremost po is yung sa may typhoons po. Usually po kasi May and November cycle po siya. Siguro po na-move po siya to May and August kasi po yun po yung mga hindi po masyadong mabagyo kasi for the last season po ng November, nagkaroon po ng reschedule po sa other parts of the Philippines. Siguro po yun po yung factor kung bakit po na-move po yung date for examinations po. Naapektuhan po ba yung preparation mo, sir, nung na-move yun? Actually po, super po naapektuhan siya kasi po, sa St. Paul po, we have 4.5 years po of nursing school. So, usually po gagraduate po kami ang usual po na cycle, gagraduate po kami ng January, and then meron po kaming preparation 1 month, and then before in-house po ng 2 months if may cycle po. And during this time po na February, nag-announce po ang PRC November. And then meron pa po kaming one last subject which is the course audit, which is truly helpful din po kasi po nahasa rin po talaga yung learning habits po namin. So, bali we have less than 2 months of preparation po, 53 or 54 days to be exact po. And in between of that, meron pa po kaming send-off ceremony or clinical graduation. Meron po kaming practice for graduation. Meron po kaming graduation ceremony at humabol po kami sa last day of filing for PRC po, which is January 26 po ato or January 27 po, iyon po. With those, I believe po, pressure, siguro po yung onting pressure po with the time, yun po yung nag-motivate sa amin. It motivated us na to do better every day, to maximize our strength every day kasi po ilang days lang po yung preparation namin. Okay, kaugnayan po nito, ano yung pinakamatinding hamon na iyong kinaharap during the process? I can say madami po. Kasi po, a lot of people are expecting from me po. So, yung pressure rin po, I think that is the biggest challenge, yung self-doubt. Kasi po, PNLE is very broad po. So, you cannot know everything. It's a matter of having an enough preparation. So, nakakaroon po ako ng self-doubt if I will be able to make it, but I still let faith prevails po. And then on the day of the examination, na problem po is before the day of the examination, nagkaroon pa ako ng trangkaso. So I just keep on praying to God na sana Lord, nasa best condition ako during my examination. And my biggest challenge also is to bring back po yung to bag the
top performing school po of our school po for St. Paul University, Philippines. Ang hirap yun nung nagtrangkaso ka before, pero the day of the exam, okay naman po kayo. Actually, ma'am, sinisinat pa po ako on the day of my examination. Nagkaroon pa po ako ng sore throat during my examination. Pero I offered everything to God. I know He has greater plans po. And bawing-bawi na po siya ngayon, ma'am. Na top 4 po ako. Sobrang bawing-bawita po talaga. Anyway, Sir Harvey, sino-sino naman po yung mga taong naging inspiration, yung mga nasa likod, yung mga sumuporta po sa yung journey po? Ayun po, una-una po sa lahat, sa family ko, sa mama ko, sa papa ko, sa kuya ko, sa tito ko po, special shout out kay Tito Oka, sa mga pinsan ko po, yun po yung mga prayer warriors po namin. Naging inspirasyon ko rin po yung mga mentors ko, yung CI ko, Sir Ren, yung mga review coordinator ko po, yung mga PSNO advisor ko po, yung mga clinical instructors ko po, to our dean, especially to my papa rin po. Ang papa ko po ay isang maintenance worker po from St. Paul University, Philippines. Kaya nakaka-proud po. I offer this victory also to him po. So, imagine po yun, nagwawalis sa school habang ako po nag-aaral. Tapos ngayon po, national top-notcher na po ako. One of my greatest achievement for him po. And then also, to my batchmates, to my prayer warriors, sa aking mga addings, to PSNO, to the whole College of Nursing po, and to my family po. Kumusta wala yung family mo? Nalaman po nila na hindi ka lang nakapasa pero nakapasok ka po, Sir Harvey. Sabi po nila expected po, pero po sa akin, it's God's grace po. Nung lumabas po yung result, yung tatay ko, para na siyang magagalit sa akin kasi sigaw na po ako ng sigaw kung bakit po ako sumisigaw. Pero yun po, top-notcher po ako and very, very, very proud po sila sa akin po. Sir Harvey, bakit mo pala pinili ang kursong nursing? Pinili ko po yung kursong nursing. I was inspired po sa aking uncle po. Isa po siyang nurse in Oman po. Pero nag-graduate rin po siya sa St. Paul po. And naging inspiration ko po siya on why I took up nursing. And then also maging realistic na po tayo. Practical po kasi yung nursing. Hanggang ngayon po on demand pa rin po yung nursing. So any field po, any place, nursing can be found po. Ilan po kayo nag-take na batch, Sir Harvey? We are 222 po from St. Paul University to Gigaraw po who took the exam po. Lahat naman pumasa. We are the top 1 performing school po. We have 99.10%. So we are 22 and we have 220 new registered Polinian nurses po. Yes, Sir Harvey, isang po ang nursing sa kino-consider na pinakamahirap na kurso, no? Given na medyo mahaba rin po yung pag-aaral. Sir Harvey, dumating ka din po ba sa point na nawawalan ka ng pag-asa, no? During nung nag-aaral ka, during the review, sir, at paano mo ito nalampasan, sir? Opo. So, naranasan ko po siya during my 3rd year to 5th year. So, yun nga po yung sinasabi nilang tired year na 3rd year kasi po dun po yung mga major subject po namin. On top of that, I was also an officer po ng College of Nursing po namin. So, it took a lot of courage to balance po yung academic or organization and yes po, academic and organizational responsibilities. Every time na pasok ko na po ako, may times po na umiyak na po ako. And every time that I just think po na I just need to survive every single day. I just need to show up every single day and to stick up with my reason on why I took nursing po. And ini-imagine ko lang po na every clinical duty rotation namin,
Iba po yung feeling na I get up to meet patient during during one of their lowest times in their lives, and I was able to share my knowledge, my presence, my comfort to them. Yun lang po yung iniisip ko, yung my patients, my family, and one of my reason on why I took up nursing. And just to show up every single day na hindi ko na lang namalayan na graduate na po ako, nagre-review na po ako. And right now, I didn't just pass my PNLE, I topped my board exam po. So ano po yung plano ho natin ngayon, Sir Harvey, na nakapasa ho kayo? Ang plano ko po ngayon first mag-celebrate. Hindi, joke lang po. To Oo. be honest, I will try to bring back my what I have acquired to my institution, kung pala rin po. And then, let's see from there po kung ano pa yung next plan ni Lord. Are you planning to work, no, dito pa rin sa Pilipinas or sa ibang bansa rin? Of course, sa Pilipinas po Reveal muna na ba? tayo. Sa Pilipinas po muna tayo, bayan po muna, bago sarili, saka po tayo, spoil naman po yung family natin. Just now, we bring back everything that we have gone to our brothers and sisters who need our help po. Anyway, Sir Harvey, no, para sa mga magte-take ka ng exam or kahit sino na mag-take ng kahit anong exam, especially in nursing, pwede mong ibahagi yung sekreto mo kung paano mo ni-manage yung pressure at stress habang naghahanda sa exam, kasi yun po yung pinaka isa sa mga ano, 'di ba? Yung pressure ng mga nagte-take po ng exam, Sir Harvey. Opo. I would like to share yung recipe lagi. Kung tinatanong po nila ako, what is my recipe to success? I consider this as my success already. Sinasabi ko po, sipag, tiyaga, tiwala sa sarili at pananampalataya. First and foremost, if we are going to take the exam, believe first that you can do it, that you can pass and you will survive the board examination. Ang pinakauna po, maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Because during the process, wala kang ibang kakampi kundi ikaw, ang sarili mo, and God. And then the next one is, sabi nga po nila, lahat ng paghihirap mo, hindi ka niyan itatakwil, hindi ka niyan papabayaan. So learn to persevere from trusting yourself, learn to offer everything, your abilities, your skills to review. Wag mo kalimutan mag-aral. And lastly, we pray. Super cliche po niya, but prayer works wonders po nga talaga, sabi nga nila. In times of doubt, kapag hindi mo na kaya, especially, kaya mo mag-review for more than 100 pages and everything for a night, kaya mo siya. But on top of that, your heart, you will always ask and seek presence of the Lord. So you always pray, you ask for the divine intervention of God. And tip ko lang po talaga, I can say, is to always manage your time, know yourselves, know your weaknesses and strength. Ikaw lang po ang nakakaalam sa sarili mo. And learn to rest. And after that, you offer everything unto God. On the days before the examination, you offer everything to God. You have worked tirelessly during those review and during those examination. Wala ka na ibang iisipin kundi si God, ang sarili mo at yung mga na-review mo po. So believe in yourself, believe in the power of God. Yun lang po. How about naman po sa mga kabataang nangarap na maging nurse din? Ano mo yung gusto mong iparating sa kanila? Ayan, sa mga kabataan po dyan na gusto po maging nurse, have a reason for you to take up nursing. Have that deep reason for you to take up nursing. Because in the process po, I know mauubos at mauubos tayo. I know mapapagod at mapapagod tayo. And what will motivate us is the prime reason on why we took up nursing. And we are not just doing this for ourselves. We are doing this for our future patients, for our family, for those who are sacrificing for us just to have this kind of education. So
have some motivation, have some prime and deep-rooted motivation on why you should take up nursing po. Yun lang po. Okay, last question siguro, Sir Harvey, paano mo ilarawan ang tagumpay, itong success na ito sa iyong buhay at ang mensahe na lang din ho, no, sa lahat ng mga sumuporta sa iyo. Oo. I can say that itong success po na to is another laurel for me, not just for me, for my family, for my community, mga kabarangay ko po, for my batchmates and for the whole SPUP to Tuguegarao po. My message po to everyone who supported me, maraming salamat po sa lahat po na nagdadasal para po, hindi lang po para sa akin, para sa sa mga kabatchmates ko, sa lahat po ng nag-take. Maraming salamat po sa prayers, sa pagtitiwala po sa amin na kaya po namin na in times of doubt po, pinahiram niyo po yung paniniwala niyo po sa amin. Soon po, kami naman po, ibabalik po namin sa inyo po ito. And I also have po a message to everyone, to my co-future RNs, sa mga hindi po pinalad po. I pray that may God will always be with you, will hug you right now. And I pray for a good season for everyone. And I hope that everyone will be brave enough to conquer again another PNLE, not just for them, not just for their dreams, but for their family as well po. Alright, with that note, maraming salamat, no? Nakaka-touch naman din yung mensahe mo, mga pinagdaanan mo, pero talagang you deserve, no, lahat ng ito. Muli, congratulations, no, Sir Harvey Earl Turingan Kalimaga, no, sa pagkapasa dito sa Philippine Nurse Licensure Examination, hindi lang pumasa, pero top 4 na rin. Muli, thank you so much and congratulations. Maraming salamat po, Bomboradio, sa pag-unlock. Maraming salamat po. Yan mga kabombo, si Harvey Earl Turingan Kalimaga, siya pang top 4